Magandang hapon, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magtatapos na ang trabaho ng Independent Commission for Infrastructure. Ayon sa Pangulo, inimbestigahan na ng ICI ang mga dapat na alamin kaugnay sa anomalya sa flood control projects. Sinabi pa ng Pangulo na nakadepende ang ICI sa natitira pa nitong trabaho. Ayon sa Pangulo, hindi pa niya napagdidesisyonan kung dadagdagan pa ang commissioners kasunod ng pagbibitiw nila dating DPWH at Secretary Rogelio Singson at Rosana Pajardo. May 300 kargo ang na-stranded sa Lipata Port dahil sa bagyong Ada. Sa detalye, alamin natin yan mula kay Reynaldo Bernaldez ng FMR Surigao. Reynaldo? Yes, maabot sa 308 rolling cargoes ang kasalukuyan na stranded sa Lipata Port matapos sinuspende ang mga biyaheng pandagat bunsod sa bagyong Ada na patuloy nakakaapekto sa bahagi ng Mindanao. Kabilang sa mga naipit na sasakyan, ang 4 na 10-wheeler truck na kargado ng mga baboy na nakatatsanang ihatid sa iba't ibang bahagi ng National Capital Region. Kasama rin dito ang mga malalaking truck na puno ng saging at iba pang prutas dahilan upang mga tripulante at may-ari ng kargamento dahil madali itong masira at malata, lalo na't umabot na silang araw ang kanilang pagka-stranded. Dahil sa epekto ng bagyong Ada na naglalagay sa buong Surigao del Norte, kabing sa Surigao City, sa Sigal No. 1, nakaalarto na ang City Disaster Risk Reduction Management Office upang agad rumisponde sakaling lumakas pa ang hangin at ulan. Naglalabas na rin nagbabalang lokal na pamahalaan sa mga residenteng nakatira malapit sa ilog, baybaying dagat at paanan ng bundok, lalo na sa mga lugar na malapit sa quarry areas na maging mapagmatyag at agad lumikas sa mas ligtas na lugar sakaling patuloy na lumakas ang ulan. Samantala, naglalabas rin ng advisory ang Philippine Coast Guard na nagpabawal muna sa paglayag sa lahat ng sasakyang pagdagat, kabilang na mga fast craft na bubiyahe patungong Siargao at Dinagat Islands upang maiwasan ang anumang sakuna sa dagat. Sa kasalukuyan, wala pa nang naranasang malakas na hangin na tuloy-tuloy rin na pag-ulan sa Surigao del Norte. Subalit may ibang bahagi patungong Agusan del Norte na hindi madaanan dahil sa malakas na buhos ng ulan. Patuloy na nagpapantay mga otoridad sa sitwasyon upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at ang agarang pagresponde sa anumang emerhensya. At yan ang balita, FMR Surigao, Reynaldo Bernaldez. Maraming salamat sa iyo, Reynaldo Bernaldez ng FMR Surigao. Samantala, nabawasan ang bilang ng mga Pilipino na nagsasabing nagugutom nitong Nobyembre 2025 ayon sa pinakuling survey ng Social Weather Stations. Ayon sa survey, lumabas sa November 24 to 30 poll na 20.1% ang mga pamilyang nagsabing nakaranas ng pagkagutom ng isang beses sa nagdaang 3 taon. Mas mababa ito ng 1.9 point mula sa 22% nitong September 2025. Gumamit ang survey ng face-to-face interview sa 1,200 adults sa buong bansa. Ibabasura ng National Unity Party ang anumang mga hakbang na impeachment laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Deputy Speaker Ronaldo Puno, NUP Chairman, wala sila nakikitang anumang constitutional o factual grounds para suportahan ito. Ayon pa kay Puno sa pag-uusap ng partido na kahit sa preliminary level pa lang ay wala sila nakikitang anumang basihan sa ilalim ng konstitusyon. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free-to-Air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprehensibong balitaan sa Arangkada Balita mamayang 5:30 ng hapon. Ako po si Maan Macapagal. Magandang hapon.